Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. And you are part of this growing family. We are now 6,545 subscribers, and all our subscribers are located around the world and each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that area. So what are you waiting for? Please do subscribe to our channel now. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon ay yung Kibuloy serye. Kibuloy serye. Okay, so Kibuloy serye, no? So ano po, no? Marami po tayong mga content na with regards to Pastor Kibuloy. Okay, so Kibuloy po ay isang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, no? Na based sa Davao City. No, mayaman na mayaman po ito congregation na ito, no? He's claiming that he is the appointed son of God, no? Si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ay isang kaibigan po ni dating presidente, no? Rodrigo Roa Duterte, at kaibigan din po ni Vice President Sara Duterte na pawang mga taga Davao, no? Davao City or Davao Region, kumbaga. Okay? Now, ang ano po natin ngayon ay ang ano sa pantaha, no? Siguro we can be able to use that word sa pantaha natin, or ating maybe siguro pwedeng prediction natin na si Pastor Kibuloy ay magagaya kay dating congressman Teves, no? Yan. Okay, sa Teves, no? Si Teves po ay may isang kaso, okay? Nagtago po yan sa ibang bansa na sa Timor Leste po yata yan. Okay? Pero sa ano po, wala na pong passport yan. So anytime pwede nang mahuli yan, no? So hindi na po pwedeng ano yan, no? Mag-travel, no? From one country to another, no? Doon na lang siya sa Timor Leste o sa bansang nandoon siya. Okay? Wala na po, no? Lumiliit na ang mundo ni dating Congressman Teves, no? Sabi naman niya, hindi daw kasi sa umuwi dahil wala na po siyang nakikitang katarungan sa bansang Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun po ang kanyang sinasabi. Okay? Now, si Pastor Kibuloy ay tingin natin wala pa yata sa China, no? Hindi pa yata nakalabas ng bansa. Sabi niya, nagtatago daw siya. Pwede naman niyang sabihin yun, 'di ba? Nagtatago daw siya. Okay? Dahil nga wala na rin siyang makitang katarungan, no? Sa bansang Pilipinas, dahil may ano po siya, may patong po sa kanyang ulo na 100 million pesos. O siyempre, kahit si Tevez, pag sinabi 100 million pesos, ay baka parilin niya yan si Kibuloy. Joke lang po, no? Baka allegedly lang naman. Okay? So, yun po, no? 100 million pesos. Okay? Kung gusto mo ng 100 million pesos, hanapin mo na yan si Pastor Kibuloy. Yan. Pero on the other hand po, on the other hand naman ay talaga namang sabi niya, no, nagtatago na daw siya, no? Kasi anytime from now ay baka ligwakin siya, patayin siya, no? Kanila mga compound ay talaga sinusurveillance ng FBI at saka ng CIA. Okay? So, yung drone, no? Surveillance drone niya, no? Drone daw sila at hindi sila makatulog. Yan. Okay? Talaga sinusurveillance daw po sila. Okay? Hindi po natin alam kung lahat po ng sinabi niya ay may mga katotohanan. Okay? Ngayon pa, para siya nagtatanong o kaya di naman ay nag-aakusa kay Pangulong Bongbong Marcos na may mga ganitong pangyayari sa Malacanang every Tuesday and Friday sa Malacanang. Hindi po natin alam, no? Pero isa po sa mga ano yan, parang ang bumababa, no? Binababa naman niya ang kanyang sarili. Kung ganon, may mga alam siya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos, ay talaga mag-file na lang siya ng impeachment case sa House of Representatives. Pero ang problema naman diyan, pag nag-file siya ng impeachment case against the President, syempre wala namang susuporta diyan, no? Syempre majority of the congressmen and women, no, ay kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos o kakampi ng Speaker of the House. Okay? Kung umakyat man niya sa Senado, I don't think so na mananalo din yan sa Senado. Okay? Pero ang napapansin ko lang po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay parang instead na na unity kumbaga, para bang ang dami na niyang kaaway, no? Parang hindi natin maintindihan, no?
Pero tahimik po ang mga Trillanes, no? Tahimik po ang Pinklawan, tahimik po ang Lenny, lahat po sila tahimik, no? Hindi po natin, nakakatakot din po kasi ang pagiging tahimik, no? Baka naman po sooner or later, biglang, ano yan, di ba? Ah, biglang umano yan, di ba? Biglang sabihin na kalaban din sila ng pagkapanguluhan. Actually, si Risa Hontiveros ay pumuposisyon na, no? At po bilang Pangulo ng Pilipinas, baka sabi ni Trillanes, inihahanda na daw nila si Senator Trillanes, si Senator Hontiveros bilang kalaban ni Sara Duterte. Sasabihin ko sana Sara Geronimo, no? Pero hindi po, Sara Duterte, no? Pero kung aanin niyo po, no, a-analyze po natin na si Sara Duterte in spite of, no, that in spite of the challenges that she is receiving right now, no? Yung mga challenges na i-encounter niya right now, mataas pa rin pa siya, no? As far as 50 to 60% of the electorates, no? In terms of survey, ay talagang ganun pa rin. Ganun pa rin ang ganun pa rin ang kataas, no, ang kanyang parang mandate, no, sa tao baga, no. So yun, no, parang kung Risa Ontiveros versus Sara Duterte, Tulfo versus Sara Duterte, Romualdez versus Sara Duterte, ay baka hindi manalo. Pagsasama-samahin yan ay hindi mananalo kay Sara Duterte, okay, something like that. Ano ko lang po yun, pwede pong magbago yun, o depende po yan sa takbo ng mga pangyayari sa mga panahon na ito, no? Kailangan mapatunayan ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, na hindi sila kumuha ng baril, no? Sa Glory Mountain ni Pastor Kibuloy. Yan, the appointed son of God. Okay? Ang tanong natin ngayon, Kibuloy, Pastor Kibuloy, magagaya kaya kay Tebes? Okay? Kay Tebes, no? No, alam naman natin talagang fugitive na, no, si dating Congressman Teves, kumbaga. Alright? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating programa. Okay? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all. Hashtag walk with love.